Hello! Welcome to my channel. Tara, kwentuhan tayo tungkol sa mga multo. Na-try mo na bang mumulto? Well, ako ilang beses na sa buong buhay ko. So tara, ito ang first story ko. First time ko na maka-experience ng kakaiba or tawagin nating namulto is nung 9 years old ako. During that time, mahilig kasi ako manood ng cartoons ng madaling araw. Nagigising ako minsan ng 5 a.m. para lang makapanood. So yung sala namin is nasa second floor siya and yung tinutulugan ko is nasa first floor. So nagising ako as always maaga. I think Sabado or Sunday yun kasi walang pasok. And akyat na sana ako sa taas. So, habang naglalakad ako pataas, nung nasa gitna na ako ng staircase, may narinig akong boses. Boses ng babae at tumawag sa pangalan ko. Napatigil ako. Akala ko yung ate ko yung tumawag sa akin. Tinawag ko siya, "Mitch? Nandyan ka ba?" Pero walang sumagot. So, nagpatuloy ako pataas. And pagtingin ko, naka-off naman yung TV, wala namang tao. So, narinig ko na naman for the second time yung boses. Narinig ko ulit, tinawag yung pangalan ko. And hindi ko ma-pinpoint kung nasaan yung ate ko. Kasi akala ko yung ate ko yun. And tinignan ko yung sulok-sulok ng sala namin kung saan pwede magtago. Pero, walang katao-tao dun. So, kinilabutan na ako nun. Natakot ako. Nung manonood na sana ako, narinig ko yung boses for the third time. Very clear boses ng ate ko, pangalan ko yung sinabi. Pero ang nakakatakot dun is kung saan galing yung boses. Yung boses dito sa may likuran ko. Clear na clear pangalan ko, boses ng ate ko. Lumingon ako. Pagtingin ko, walang katao-tao. Walang katao-tao. And then, syempre bata ako, natakot ako, tumakbo ako pababa ng sala namin, lumabas ako ng bahay. And doon na ako naghintay na magising yung ibang family members ko para makapasok ulit ako sa bahay. So, yun yung pinaka first time kong mamulto. For my next story, since nandun din lang tayo sa sala namin, nung college ako is very addicted ako sa computer games. Specifically, Ragnarok Online. So, may dalawa kaming computer sa isang room sa sala. Yung kuya ko laging nandoon sa isang computer. Yung isang computer, para sa akin yun. Pwesto ko yun. Ako lang dapat naglalaro dun. And one day, umuwi ako from school. So, college ako, first year college. 6:30 natapos yung klase ko. So, pa-uwi na ako. Mga around 7 p.m. Kakauwi ko. And then, dali-dali akong umakyat sa second floor sa sala para mag-computer sana. So, naka-off yung ilaw sa may computer room and nakita ko yung kuya ko, andun na siya. Nakaupo nang nagko-computer. Ang nakikita ko lang na ilaw is yung from some computer monitor niya. And then, nakita ko sa isang computer, sa pwesto ko dapat, may nakaupo na. So, sabi ko sa isip ko, nauna na si Ate Joy, yung girlfriend ng kuya ko. Sabi ko, nauna na. Nakaupo na sa pwesto ko. So, inisip ko, magpalit muna ako ng damit. Pumunta ako sa room ko. Nagpalit ako ng damit. After 5 minutes, dumaan ulit ako sa sala. Kasi yung room ko na that time is nasa second floor na rin. And then, nung pababa na ako from second floor, napasilip ako dun sa may room, sa computer room. Nakita ko yung kuya ko, nandun, naglalaro pa rin.
And then, sa tabi niya, andun pa rin si Ate Joy. Sabi ko, ano ba yan? Hindi ako makakapaglaro. So, bumaba ako ng stairs. Eksaktong pagbaba ko sa stairs, nakita ko si Ate Joy. Sabi ko, hala, ba't andito ka? Di ba ikaw yung nasa taas? Tapos napatingin siya sa akin. Hindi, sabi niya. Tumakbo ako pataas para makita ko kung sino yung katabi ng kuya ko. Kasi nung dinaanan ko, nakita ko lang is babae, naka side view, mahaba ang buhok. Mas mahaba pa kaysa dito. Mahaba yung buhok niya. And pagtingin ko, pag-akyat ko, wala na yung katabi ng kuya ko. So, nagtaka ako kung sino yun. Nilapitan ko yung kuya ko. Tinanong ko, sino yung katabi mo kanina? Sabi niya, wala akong katabi. Kanina pa ako mag-isa dito. Sabi ko, hindi. May nakita ako katabi mo. And yun, sabi niya, wala talaga siyang katabi during that time. So, hindi alam ng kuya ko, matagal siyang nagko-computer, pero may tao na pala sa tabi niya. Or multo yung katabi niya. So, that's my second story. And kung na-try nyo na rin mamulto, or if you believe in ghosts, leave a comment below. And don't forget to like my video and subscribe to my channel. Thank you very much. And remember, nandyan lang sila palagi. Ingat!